matapos yung 9 na araw ng ating paghahanda sa Christmas o yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. So letter M na tayo ngayon. Tapos na tayo sa Christ o yung first part ng Christmas. Nasa letter M tayo ngayon. At nakita natin kanina o narinig natin kung paano binigyan ng kanilang mga tungkulin. Kahit sa introduction kanina, nabanggit si Maria at saka si Jose, si Zacarias at saka si Elizabeth. Yun ang kanilang mission. No? So yung mission na to ay bahagi ito ng buhay natin bilang mga Kristiyano at meron tayong mga bagay na dapat nating gampanan. In Matthew 28 verse 19, sinasabi, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo." Kasama nito yung pagtuturo sa kanila. So, mission natin lahat ito. Merong role doon si Maria at Jose, may role doon si Zacarias at Elizabeth. Pero kung ating pakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon, ay lahat tayo ay may role dito. So, yun ang first point. We are sent forth and all are apostles. We are sent forth and all are apostles. Tinatawag tayo ng ating Panginoon at pinadadala tayo. It's not by chance na nandito ako. It's not by chance na nandito kayo. God has brought us all together here. Pero tayo din ay sinasabihan niya na humayo kayo. At kung saan man tayo umuwi, saan man tayo nagtatrabaho, saan man tayo pumupunta, dala-dala natin ang lahat ng karanasan natin dito. Kaya kung ano man yung mga mapupulot natin dito, sana naman may napupulot kayo na pwede niyong dalhin. Yun kanina yung pinag-usapan natin sa, kagabi, yung pinag-usapan natin sa word na, ano yun? Word na, yung last natin na acronym kahapon. T. Letter T for take on. We take on everything na sinasabi ng ating Panginoon. Letter E, engage natin. Tapos letter A, i-apply natin. Kanina may nakasalubong ako doon sa old soup. May nakasalubong ko doon at nakakilala sa akin at nabanggit niya yun. Sabi niya, Father, na-apply ko na kahit na pakunti-kunti lang na-apply na yung mga bagay na kanyang napupulot. Sayang naman kung wala tayong mapulot. Sayang naman kung wala akong may bibigay. Ano man kasimple yung mga bagay na yun, pag may napulot tayo, i-apply natin yun. So we are being sent. At ito ay tama na pinapalabas tayo sa simbahan pag sinabihan tayo humayo kayo, pinalalabas tayo sa simbahan. Pero hindi ibig sabihin nun na kung pinalabas tayo sa simbahan ay tapos na ang ating tungkulin. Sabi ko nga dito, hindi natatapos ang ating gawain sa pagtapos ng misa. Dahil meron pa tayong mga bagay na dapat gawin. Yung Catechism of the Catholic Church, paragraph 863, nagsasabi, "We are sent forth into the world. This is the universal call to apostleship." Universal call to apostleship. So hindi lang yung mga pare at madre ang tinatawag, hindi lang yung mga religious brothers and sisters na tinatawag, kundi tayo rin na tinatawag at pinadadala. Kayo, may common na tayo na calling, although merong diversity yung ating ministry, iba-iba yung ating ministry, yet meron tayong dapat gawin upang tugunan ang sinasabi sa ating teach them to observe all that I have commanded you. So hindi lamang tayo lalabas, kundi meron pala tayong mga pagtuturo na dapat gawin bilang mga apostles, bilang mga misyonaryo. May kwento pala tungkol sa isang Irish na missionary. Nung dumating siya sa Pilipinas, siyempre, sa napakaraming isla, para siya ay makapagpalaganap ng mabuting balita, ay kailangan niya ng boatman. Ano mo tawag natin sa Tagalog doon? Bankero? May pangangailangan din siya kahit na siya ay dumating dito para sa missionary work, kaya nangangailangan siya ng kasama. Si Pedro ngayon ang kasama niya araw-araw dahil tatawid sila mula dito hanggang sa kabilang isla para mapapalaganap ang mabuting balita. Araw-araw! Pag sila ay tumawid ng dagat, pinapaalala ni Father kay Pedro, Pedro,
Marunong ka ba magdasal? Para nakukulitan na si Pedro kasi araw-araw sa tinatanong, pero talaga totoo na hindi pa nakamemorize si Pedro ng mga dasal. Sabi niya, Pedro, paano ka makakarating sa langit kung hindi ka marunong magdasal? So, araw-araw, paulit-ulit nang sinasabi ni Father. One time, habang tumatawid sila ng dagat, lumaki ngayon yung alon, lumakas ngayon yung hangin. Sabi ni Pedro kay Father, Father, marunong ka ba lumangoy? Sabi ni Father, hindi. Father, araw-araw tayo magkakasama. Tumatawid tayo mula dito hanggang doon, araw-araw. Hanggang ngayon, hindi pa marunong lumangoy. Father, kung hindi mo makakarating sa langit dahil ka marunong magdasal, ikaw, yung isla na yan, hindi mo mararating yan pag hindi ka marunong lumangoy. Yung mga bagay minsan na nakakalimutan natin doon sa ating misyon. Ang misyon natin ay gawain ito ng bawat isa. May kanya-kanya tayong gawain, pero minsan may mga bagay tayong nakakalimutan. Ito yung second point. Kung misyon ang pag-uusapan, lalong-lalo na sa inyo, pamilya muna, bago ang iba. Di ba? Pamilya muna, bago ang iba. Matagal ko na itong nabasa at matagal ko na itong pinanginiwalaan na nararapat lang na i-reclaim natin yung role when it comes to making disciples. If we want to make disciples doon sa mga tao na nasa paligid natin, may dapat kayo i-reclaim na role. At anong ibig sabihin nito? Dati yung buhay natin, nung time ko, for example, na nasa grade school ako, high school, it used to be a simple life, na merong simple lifestyle. When I was a kid, life was so simple. Tatlo lang, home, school, tsaka church. Sa bahay, yung boses na naririnig ko, boses ni Mami, at saka boses ni Daddy. Natandaan ko pala noon na bumili kami ng gansa ba yun? Yung gansa yung maingay. Maingay ano? Gansa yun, maingay yun parating na sa bintana namin yung gansa yun, nakaganon sila, ang ingay yun. Pero sa ingay ni Daddy at ni Mami, tuwing nag-aaway, yung mga gansa na yun, hindi na marunong umingay. Pagkatapos ng ilang buwan, tahimik na yung dalawa. Kasi yung attention ay nakapokus doon kay Daddy at kay Mami. Yung boses na yun ang naririnig ko at marami ako natutunan sa mga boses na yun. Sa simbahan, wala akong ibang naririnig boses, kundi yung boses ng mga pare o minsan yung boses ng mga madre. Doon sa school, wala akong ibang pinapakinggan kundi boses ng mga teachers ko. Noon yun. Ngayon, iba talaga kaysa dati. Dati, less yung complications, less yung distractions. Ngayon, maliwanag pa kung sinong pinapakinggan ng mga tao, ng mga anak niyo, for example. Ang mga magulang ba ay talagang pinapakinggan pa? Yung mga teachers ba ay talagang pinapakinggan pa? Yung mga parit madre ay talagang bang pinapakinggan pa? O napalitan ito ng media at later on ng social media? Dati yung mga screens ang lalaki pero ang lalayo sa'yo. Movies, di ba? Dati movies, part din yun ng ating life. Ang lalaki ng mga screen, may influence sila sa'yo. Pero medyo lumiit yun. Nandun na yung mga TV. Hanggang sa lumiit na siya, nandun na yung computer. Hanggang sa lumiit pa, nandun na yung mga cellphones at dala-dala mo na kahit nasaan ka. Kahit nasa CR ka, dala-dala mo yung cellphone mo. So, ang tanong ngayon, sino pa ba ang pinapakinggan ng tao? Ngayon, nagtataka ka, minsan yung tao pag ganun-ganun. Yung pala, may ano pala dito na naka-bluetooth pala yung speaker. Sino bang pinapakinggan ng tao ngayon? Duda ka na ngayon kung ikaw ay napapakinggan pa. Kung may boses pa pang iba na napapakinggan siya dahil sa ingay doon nung nasa tenga niya. So ang calling ngayon, yung need ngayon na ibalik yung role para mapakinggan. Ibalik yung role ng mga magulang sa tahanan, ibalik talaga yung role ng mga parit madre sa simbahan, ibalik yung role ng mga teachers sa school na talagang may boses pa na pwedeng pakinggan. Sa mga mag-asawa, nakikinig pa ba ang bawat isa? Gagawa sana ako ng parang homily ko, short homily ko within the homily para doon. Pero instead na yun ang gagawin ko, mga patama lines na lang ang ginawa ko. Para medyo maiba naman. Para na gagaya nito.
Kinukonect ka nga ng cellphone sa asawa mo kahit gaano kalayo sa'yo. Pero pag mali ang paggamit, parang napakalayo ng asawa mo kahit ang mga katawan ay magkadikit. Kailangan gamitin ng gusto ang cellphone. Ang mga babae, parang cellphone. Gusto nilang hinahawakan, tinititigan at kinakausap. Pero kung maling button na mag-press mo, magkawindang-windang ang araw mo. Ang cellphone ay parang kapalit ng asawa. Cellphone, pinakahuli mong nakikita sa gabi habang nakahiga ka sa kama. At pagising sa umaga, bago mo mahawakan ng iba, ay cellphone muna. Sana hindi cellphone, sana asawa. Kung tumawag sa asawa at sinisingil kung saan napunta ang perang pinadala, pangit talaga ng signal niya. Ngunit kahit makulimlim, kumukulog at kumikidlat, pag may padalang pera, control number ay agad. Kuhang-kuha niya. Matagal ko na itong nalaman eh. Ito. Kanina ko lang ginawa ito. Tagal ko na nalaman ito eh. Kasi pag tumawag yung asawa, love, ano ba yan? Hindi ko maririnig. Hindi, yung pera ng pinadala ko, napagawa mo na ba? Yung project natin dyan. Hindi ko marinig eh. Next time na lang tumawag ka. Pero pag love, may padala akong pera. Anong control number? Kuha, kagad eh, control number. Kahit na makulimlim o kahit ang pangit ng signal. Kuha pa talaga. Friend. Itigil mo na katititig sa cellphone mo. Tingnan mo naman kung gaano kaganda ang katabi mo. Okay. So, yun lang muna. Alalahanin na kung mission ang pinag-usapan, pamilya muna, bago ang iba. Yan lang, no? O yun lang ginagawa kong mga patama lines. So. Third point, how do we do that? Yan ang pinaka-challenging ngayon eh. You can no longer take their cell phones away from them. Yung cellphone naging part na ng buhay. Hindi na pwedeng tanggalin, pero ano bang pwedeng gawin? Naisip ko, baka makapaghanap tayo ng mga opportunities where we can still spend time with each other. Para doon sa time na yun na we spend with each other, either online or physical talaga na magkasama, eh magkaroon pa ng pag-uunawaan para yung boses mo ay naririnig pa rin ng iba. Para doon sa mission na gagawin mo, doon sa mission na isa sa buhay mo, ay meron ka pa rin chance na makapag-make disciples, matulungan mo yung tao na mapalapit sa ating Panginoon. Yung mga sheep ay merong tinatawag na lambing season. Yung lamb, ibig sabihin yung nanay na tupa, tsaka yung anak na tupa, hindi yung anak ng tupa, hindi yung nanay na tupa at tsaka anak na tupa, ay meron silang pagkakataon na sinasama sila, hinihiwalay mo na sila sa iba. Hinihiwalay sila, yun ang pag may lambing season, yung mother, yung nanay na tupa, at saka yung anak na tupa ay pinagsasama, hiwalay sa iba, para makilala niya ang anak niya at makilala niya ang nanay niya. Malaman niya yung amoy, at maririnig niya yung sound. Maririnig niya yung sound na iba kesa iba. At malalaman niya yun during the lambing season. Bago sila isama doon sa napakaraming mga tupa. Dahil pag tumawag itong isa, kahit na kasama niya ay napakaraming tupa, alam niya na nanay pala niya yun. O anak niya pala yun. Hindi ko ma-explain masyado sa penguins, but this also happens sa penguins. Yung mga penguins, for example, bago sila umalis, dahil yung mga penguins, dalawa yung nag-hatch ng egg. Hindi nga lang sabay-sabay, pero one after the other. So yung aalis yung nanay pagkatapos na mag-lay yung egg, tapos yung tatay yung nag-hatch noon. Tapos aalis siya, pagbalik niya, so syempre hahanapin niya, kagaya na yung lalaki ay aalis din. Bago yung mating na season, pagbalik niya, hinahanap niya kung nasaan na yung penguin na partner niya. So, napakarami mga penguins, ay alam pa rin niya, hindi naman agad-agad. So, malalaman niya kung anong tunog niya at kung nasaan siya. Hindi lang yung problema na marinig siya,
problema pa niya kung saan hahanapin yung naririnig niya na yon. So kung magagawa ng mga hayop yun, ay natural magawa din yun ng mga tao na by spending time with each other, mas napapakinggan ang boses mo. Dahil if you don't spend time with each other at hindi familiar yung anak mo, sa talagang kung anong yung nandyan sa loob ng puso mo, ay baka hindi ka niya maunawaan sa oras na ikaw ay nagsasalita. So take time to spend precious moments with your loved ones, most especially this season of Christmas. Physical man o online. Tingnan mo at ipadama mo na sa kanila na para kang cellphone. Cellphone ka at charger sila. Lobat na lobat ka pag wala sila at need mo na ma-charge ka. Ba? Iparamdam mo na parang silang charger, ikaw yung cellphone. Na pag sila ay wala, nalulobat ka, kaya kailangan mo na ma-charge ka. At sila yung charger mo, ikaw yung cellphone. Sa buhay ni Juan Bautista, hiniwalay niya ang kanyang sarili sa marami. Nakadetach si Juan Bautista sa marami para kay Kristo maibuhos niya ang kanyang oras. So bago tayo humayo at makibahagi sa misyon, siguraduhin muna natin na ang atensyon natin ay nasa ating Panginoon na katuon. Yung ating atensyon. Dahil pag yung Panginoon ay talagang napakinggan natin ng gusto, na take on natin ang lahat ng kulay at lasa ng ating Panginoon, kumbaga, mas maibahagi natin siya sa iba. So meron akong kanta na paparinig sa inyo. Buong kanta ito, kaya medyo iniksiyaan ko yung homily ko dahil buo yung kanta. Pero ang maganda dito sa kanta na to, na once na mahanap mo yung ating Panginoon, once na ma-embrace mo na siya, mananatili ka doon at yung misyon na ipalaganap siya, ibahagi siya sa iba, ay mas nagiging maganda yung takbo niya dahil na-take on mo lahat ang pwede ibigay sa atin ng ating Panginoon. The night seems so endless, and darkness is always with me. I feel weary and helpless. Emptiness is always at my side. Suddenly I was searching for the meaning of my life, a place where I could be. I can find time, I can find the peace, and then I find a way of the Lord. Yes, I find the dwelling of the Lord. Oh Lord, how wonderful it is to be with you. You give me life, you give me hope, you give me strength, you give me joy. My life will never be the same again. A life that's full of love and peace. A life full of blessings and grace. All because of you. All because of you. Lord, now you're with me. Stay and never leave me. My strength and my courage with you. My soul will be at rest. And now I find the way of the Lord. Yes, I find the dwelling of the Lord. Oh Lord, how wonderful it is to be with you. You give me life, you give me hope, you give me strength, you give me joy. My life will never be the same again. A life that's full
and praise. Oh Lord, how wonderful it is to be with you. You give me life, you give me hope, you give me strength, you give me joy. My life will never be the same again. A life that's full of love and peace. A life full of blessing and grace. All because of you. All because of you. All because of you. All because of, it's all because of you. Dito po sa ating banal na pagdiriwang, sana hindi mawala yung pagkabanal doon sa mga ginagawang mga pagkanta dahil lahat ng ito ay para talaga sa Kanya. Lahat ng ibang hangarin dito, hindi ako, kundi siya. Pero gagamitin natin ang lahat. Ako, gagamitin. Kayo, gagamitin. Para ang misyon natin ay mapagpapatuloy natin. Ito yung ating hangarin. Na bawat isa ay magkakaroon ng halaga sa misyon na ginagawa ng ating simbahan. Magkitayo po tayo lahat at iparating natin ang